Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Miyerkules, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang tumatanglaw sa lahat ng mga bansa. Ang mga hinirang mong tao ay iyong dulutan ng kasiyasiyang pamumuhay at puspusin mo ang aming kalooban ng liwanag na iyong pinasikat noon pa man sa aming mga ninuno at magulang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig.
Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa Kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo naging tao, hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, sila'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad
sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, matapos o kasunod ng pagpapakita ng Panginoon, at tayo po ay mga nasa unang linggo ng taong 2025. At kunin natin itong ang ating mga naririnig na salita ng Diyos bilang gabay sa pagpasok natin sa bagong taon. Maganda po yung kwentong ito na matutunan natin kasi nagsisimula pa lang tayo. Wala pa nga tayo sa kalagitnaan. Nagsisimula pa lang tayo para sa taong 2025. At maganda po yung mensahe ni Jesus sa araw na ito, no? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Hindi magiging madali para sa iba, may mga pagdadaanan, may mga magiging problema sa taon 2025. Pero ngayon pa lang, sinasabi na sa atin, huwag tayong matakot, kasama natin si Jesus. Sasamahan tayo ni Jesus. Pero tingnan din natin kung ano ang pwede natin mas matutunan. Kasi dito, sa kwento, matapos nga yung pagpapakain sa 5,000 katao higit pa, itong mga alagad ay inutusan ni Jesus. So pag sinasabing inutusan, mayroong misyon, mayroong ipinapagawa si Jesus. At ang mission lang muna nila ngayon, makatawid sila sa kabilang ibayo. Naintindihan ba? Uy, tulog na. Kailangan lang natin makita kasi, ang pinagagawa sa kanila, tumawid muna sa kabilang ibayo. Doon, panibagong mission yon. Kaya lang, paano mo magagawa yung mission doon kung dito palang hindi ka na makatawid? At ano ang napansin ni Jesus? Nahihirapan sila. Bakit? Kasi parang, di ba, kung nakikita, ang mga alagad, kung maalala nyo, mga eksperto ito sa pangingisda. Kabisado na nila yung tubig. Mga mangingisda. Dito sila nabubuhay. Pero para bang, nung pinagninilayan ko ito, sabi kasi dito, nakita ni Jesus ang mga alagad. Nahihirapan sa pagsagwan. Bakit? Salungat sa hangin. Either talagang kailangan suungin, so nakikita niya, nahihirapan yung mga alagad. O kaya naman, sadyang hindi nila pinag-aralan ng mabuti kung paano magsagwan nang hindi, kasi yung mga sailor, yung mga mangingisda, alam nila kung yung hangin pa ganito, pa ganon. So alam nila paano magmaneuver ng bangka. Pero ulitin ko po, nakita ni Jesus, nahihirapan sila dahil salungat sa hangin. Pwedeng, di ba, magandang anong problema ninyo ngayon? Anong problema natin? Bakit tayo nahihirapan? Baka kasi salungat doon sa ating baka may salungat
Baka meron tayong hindi ginagawang tama. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin, ba't ka nagkakaproblema ngayon? Ano yung sinasalungat mo? Ay, nalulungkot ka? Bakit? Salungat kasi yun eh. Yung hindi ka dapat nabubuhay mag-isa, pero namumuhay ka mag-isa. Salungat yun. Bakit nagkakaproblema mag-asawa? Baka may salungat kasi sa pagsasabuhay. Dapat open kayo, dapat honest kayo, dapat nagtutulungan kayo, kaya lang kanya-kanyang sagwan. Hindi coordinated. Di ba? Pero nakikita tayo ni Jesus. Alam niya, nahihirapan ka. Nahihirapan tayo. Pero sa kabutihan ng Diyos, pupunta siya. Pupuntahan niya tayo. Kailangan lang natin pasakayin siya sa ating buhay. Para na sa ganon, sabi nga, nang sumakay siya sa kanilang bangka, naging mahinahon ang lahat. Kasi ang Diyos, sa kanyang pag-ibig, kaya niyang patigilin maging ang hangin o hampas ng alon. Kaya muli, huwag tayong matakot, kasama natin si Jesus sa ating gagawing paglalakbay. Amen. Hilingin natin sa ating Amang sa langit na palakasin ang ating pananampalataya at tulungan tayong mapaglabanan ang ating mga takot. Ang ating itutugon, Ama, maging lakas ka namin. Ama, maging lakas ka namin. Ang simbahan sa buong mundo naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na ating Ama, na siyang nagpapatnubay sa mga pangyayari sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Tayo naway lumago sa pananampalataya at sa gayon ay magtiwala tayo sa mga bagay na ating inaasam at nakatitiyak sa mga bagay na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga naligaw sa landas ng buhay, naway makabalik ng ligtas sa kanilang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Sa mga may sakit, naway ipagkaloob ng Panginoon ang kagalingan at bigyan lakas ang mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang katapusan ang kaganapan ng mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang hinintay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, maging lakas ka namin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Joy
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Wenceslao at Seri na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Padre